shared na ba? So, sana nakita niyo yung screen. So there is one figure na I want you to have manual program for a milling machine, a CNC milling machine using instead of just the radius na if may makikita kayo dito R15, you will be using INJ. So here meron tayong radius na 15, meron tayo dito radius na 15 din dito, and ito yung radius nung isa pa. And what you're going to do if you're going to have G03 dito sa part na to, kasi dito ka magmumula, ito yung origin mo. This is P1, P2, P3, then this is your P4, P5, P6, then balik ulit kayo ng P1 para mabuo mo lang yung yung figure. What you're going to use is not G0 you're going to use G02 and G03, but instead of R, ang gagamitin nyo is INJ. So, meron tayong naging discussion about that before. Can you have parang screenshot lang nito para may mabalikan tayo kung paano nyo gagawin? I also send it to the to your Google Classroom para magawa nyo as an activity. So this is another activity that you will be writing on your green notebook. So everything that you will be writing sa green notebook will be checked sa final exam. So you will be bringing your green notebook on final exam at doon nyo na rin isusulat yung inyong report sa notebook na yon. If you will be having a picture, so crop nyo lang yung picture o parang mag-paste lang kayo ng picture doon para doon sa inyong report. Tapos lahat ng mga photo documentation nyo, i-post nyo rin doon sa notebook na yon, just for the laboratory report. So for the pattern, basta lagyan nyo lang siya ng lagyan nyo lang siya ng narrative report nyo, including some pictures. Wag naman gawin yung photo album siguro pinakamadami na yung 4 na pictures na ipo-post nyo dun isasama nyo dun sa notebook. Nagkakaintindihan ba? Final exam will be on Thursday. Naka-schedule na yata ng department yung ating final exam. And ang coverage nito is yung chapter 3, which is CNC turning. Wait lang. Tingnan natin kung nasan yung ating yan. So chapter 3, meron ako dito, which is CNC turning, yung pinag-aralan natin before. Then CAN cycle of the CNC turning, which is in chapter 35. So ito yung CAN cycle na pinag-aralan natin before. I don't know if late cycles. So if you would remember what we have understood from our CAN cycle ay yung ating G71, 72, 73, 70, 71, 72, 73. But in our case, andito pa siya sa pahuli. Yan. 71, 72, 73, rough cycle. Tapos yung ating finishing cycle, which is G70. Di tayo masyado nakapunta sa ibang mga cycles or the PEC drilling
Peck grouping cycle, but pag-aralan nyo rin siya. So chapter 5. We will be doing chapter 3, chapter 3, chapter 35. Ano pa ba yung mga pinag-aralan natin dito? So pag-aralan din natin tong work offset and tool length offset. So 18. Ano ba yung mga binasa nyo na dito? 1.6 and 1.6 pa lang naman yung binasa nyo chapters, di ba? Pero for final exam, yung mga kailangan lang natin for final exam is chapter 3, which is CNC turning, chapter 35, which is yung removal, itong late cycles. Wait lang. Late cycles. Tapos ay, ano pa ba? Yung, itong work offset, which we understood before, 54, 55, 56, 57 to 59. We'll just understand ito. Napag-discuss na naman natin before how G54 is used. For those who had undergone yung atin pong naging practical laboratory experiment or activity sa loob ng Fab Lab, you would really appreciate G54 or yung mga work offset saka tool length offset. So this is part of your examination. So ang kukunin lang natin is G50. Let's have chapters 3, 18, 19, and 35. Naintindihan ba? Ito yung mga diniscuss natin before, and nagkaroon din tayo ng mga activity sa atin pong last po na discussion, especially for late machining. Pero kasama po ang milling machining sa paggawa ng program. So manual programming for milling machining, late machining, tapos itong mga chapters na to for your final examination. Then on your final examination, you will be also bringing your green notebooks. Naintindihan ba? Ayun. Thank you. Tapos aagahan nyo, kung ang schedule natin ay 8 o'clock, kunwari lang, di ko alam kung anong schedule ng oras. Dadating kayo doon ng mga 7:30. Kasi ako ay mangongolekta pa ng notebook. Okay po? So any question? Any question? Siguro naman, sana naman, ipasa nyo na naman ng exam kasi lahat kayo ay ine-expect ko na pumasa na doon sa finals para hindi na ako magpa-removal. So kapag wala kayong dalang notebook, automatic incomplete yung grade na makukuha nyo sa exam, sa final exam. Kailangan makuha ko yung notebook, makuha ko yung copy ng resibo nyo nung kayo ay nagkaroon ng activity sa Fab Lab para lang meron akong document. Then copy ng resibo, copy ng yung notebooks nyo. Then ano pa ba?
Ano pa bang kailangan ko? Yung ano na lang, magpapapirma pati ako ng ano, ng para dun sa activity ninyo nung dun sa during the laboratory activity. Sino pa ba dito ang hindi nakapag lab experiment or lab activity sa Fab Lab? Meron pa ba dyan? Mukhang natapos ba? So, mukhang wala na naman dito sa group na to ang hindi nakapag perform ng activity doon sa laboratory sa Fab Lab. Na-enjoy nyo ba yon? Nagkaroon kayo ng kahit papanong ano, yung iba parang hindi naman. So, yung iba nagkaroon ng realization about what uh, machining is. So, nag-enjoy naman yung iba. I-ano ko lang to ha. I-stop sharing ko lang. Ay, nawala. Yun. Okay, goods. Next po natin is di natin masyadong napag-aralan about the um, uh, feed rate and yung atin pong spindle speed kasi mamaya isipin nyo ano kaya ang spindle speed and feed rate na needed namin for uh, yung atin pong ano ilalagay sa program. So wait lang at akin lamang ipe-prepare. Ayun, wait lamang. I-ano lang natin, basahin lang natin tong part na to. Share ko lang tong part na to. Nandun yan sa book na binabasa natin, which is the spindle speed surface, saka constant surface speed. Pero more of spindle speed muna yung pag-aralan natin. So, program spindle speed, sabi dito, program spindle speed should be based on machined materials and cutting tool diameter. So, or yung part diameter for lathes. Pero madalas nating nakikita kung ano ba yung cutting tool diameter? Yung diameter nung iyong tool bit and ano yung material na imamachine natin.
meron tayong kailangang tingnan kung ano ba ang ano bang speed na kailangan natin. Hindi kasi pupuwedeng lahat 'yan pare-pareho ng spindle speed. Puwedeng mabasag natin yung ano natin, yung cutting tool natin, puwedeng masira natin yung pagkaka-machine natin, yung mismong material na gusto nating gawin, hindi siya magandang, um, spindle speed ay maganda ang product mo, then puwede ring makasira tayo ng machine. So the general rule is that the larger diameter, the slower the spindle speed. Yun pala yung ano nun, must be. Spindle speed should never be guessed. It should always be calculated. So yung ating ginagamit na simulator, meron tayong, naalala nyo, meron tayong pwedeng i-simulate na anong spindle speed yung gagamitin natin. Sa CAD-CAM kasi, dun sa ZW CAD o kaya naman sa SolidWorks, mag-declare na siya ng spindle speed kasi nakapag-declare ka kung anong material yung gagamitin natin for cutting. And yon. So such a calculation will guarantee that spindle speed is directly proportional to the programmed diameter. So an incorrect spindle speed will have a negative effect on both tool and part. Yun nga yung sinabi ko kanina. So material machinability. So to calculate the spindle speed, each work material has a suggested machinability rating for a given tool material. So this rating is either a percentage of some common materials such as mild steel or direct rating in terms of its cutting peripheral speed, also known as surface speed. So surface speed is specified in feet per minute para sa imperial and meter per second naman for metric system. So yung older abbreviation natin is FPM, meaning feet per minute, pero we'll try to use meters per minute para dun dun sa surface naman na surface speed. So the amount of surface speed indicated the level of machining. So difficulty with the given tool material. So the lower the surface speed, the more difficult it is to machine the work material. So yung notes natin, given tool material, to make all comparison meaningful and fair, they must be made with same type of cutting tool. For example, surface speeds for high-speed steel tool. Dalawa kasi yung kalimitan natin ginagamit na na tool. So ano nga yun? Isang high-speed steel at isang carbide o yung carbide tungsten na coating. So, sir, ano yung pagkakaiba nun? So, yung high-speed steel, ginagamit lang natin yun sa mga masyadong malambot na metal. Pero pagka yung metal natin will be matigas na siya, ibig sabihin hardened siya, na-anneal na o kaya naman nagamit natin yung process para mas gumanda yung hardened property niya o yung mechanical property niya. You'll be using tungsten carbide or carbide na coated tool. So for example, the surface speed for high speed steel tool will be much lower than those for cobalt-based tools and of course for carbide tools. So tingnan natin. May dalawa dito, meron pang imperial, merong pang metric. So direct substitution lang naman siya based on the surface speed and cutter diameter or part diameter for lathes and machine spindle speed can be calculated in revolution per minute using one mathematical formula for imperial and another with metric. So yung surface speed will increase for soft materials and decrease for hard materials. Yun yung general rule. So another rule is high-speed steel will run slower than carbide tools in the same material. So for spindle speed,
na imperial, ganito yung magiging formula. So sabi dito yung um, spindle speed or revolution per minute, yun yung magiging spindle speed natin, equal lang siya sa 12 times yung atin pong feet per minute o yung surface speed per minute natin. Tapos may constant tayo, alam na natin yung pi, then d would be the diameter in inches ng atin pong cutter diameter. May example po tayo. So the surface speed of the selected material is 150 feet per minute and the cutting tool diameter is 1.5 inches. Sir, saan makikita tong surface speed ng material? Kanya-kanyang material, merong kanya-kanyang surface speed. Wait lang. Tingnan nga natin. Create nga tayo ng, ay bakit nag-document ako? Create nga tayo ng isang dito. So, surface speed for ano bang natin ginagamit? Aluminum. No. T6. T6 ano siya tawag doon, kind ng metal. So T6 metric. So pag tiningnan natin, meron siyang equivalent na um parang data sheet. So syempre ayaw niya. Tingnan nga natin sa images kung meron. Ba't ayaw? Ano ba nangyari sa aking laptop? So meron siyang equivalent na surface speed bawat material. Hindi naman ipinakita. Ayan, ito yung mga surface speeds. So gagamitin natin yung surface speeds na to, ayan, surface speed na to kung ito ay meter per minute o kaya yung kanya surface speed na to. Pero kung ang gagamitin naman natin ay dinideclare naman kung roughing or finishing yung gagamitin natin. Kung mapapansin mo, mas mabilis yung finishing niya na surface speed. So, balik tayo sa... Nagets ba yung sinabi ko? Medyo nagets ba yung yung aking... Nawala na yung Ayan, balik tayo dito sa aking binabasa. Nawala yung kayo. Share ko lang ulit. So, maaalala natin dito sa part na to, sabi ko nga, meron tayong surface speed na imumultiply lang natin, tapos makakakuha na tayo ng gano'ng kabilis ba na speed yung kailangan natin using the material and the diameter. Direct, lang yan, substitution. Nagets ba? Thumbs up nga ako nagets yung part na yon. Para makakuha ka di ba meron tayong nilalagay na, na value ng S? Okay. Paano kunyari meron akong exam? Sa exam nilagay ko din kung anong material siya at saka surface speed. Tapos ano yung diameter nung inyong material. So directly makukuha mo na ano yung gagamitin kong S value para dun sa application nung aking ginagawang material o yung aking workpiece. Nakuha ba? So, for example, dito naman sa metric naman, di ba meron tayong, lagi nating hinihingi yung, ano kaya ang S na gagamitin natin? Laging ganon. Ano po sir ang S na gagamitin natin for the spindle speed? So for that, ganyan lang din yung application. For spindle speed naman ng metric, when metric system is used in a program, logic previous formula is the same.
but the units are different. So, yung spindle speed natin, dito na lang kayo mag-focus sa metric. So, for example, ang atin po kasi laging metric yung discussion natin during the application. So, for the metric naman, ganun din, the spindle speed in RPM or revolution per minute will be equal to, kailangan nating meron tayong multiplying factor which is the meters to mm conversion kasi lagi tayo naka mm, which is the wala lang, conversion factor lang. So meter per minute will be the surface speed in meter per minute ng material. So hanapin natin anong material yung gagamitin ko. For example, alam natin na yung material natin will be an alloy lang ng copper alloy. So what kind of copper alloy we will be using? Then pag naalaman natin ay ganitong copper alloy yung gagamitin natin, we will understand ito yung kanyang surface speed. So with that, meron na tayong basis para makuha natin ano naman yung kanyang RPM. Okay? Basta alam nyo din kung anong gagamitin nyo na diameter nung cutter diameter natin. Especially sa milling. So, thumbs up ba? Nakuha ba yung part na yun? Okay, wala. Mukhang okay na naman kayo. So, constant surface speed, hindi natin masyadong ginagamit. So, focus na lang kayo dun sa part na diniscuss ko before. So, para hindi kayo masyadong malito. For the feed rate naman, di ba tayo, nag-aral tayo, ano kaya yung feed rate na gagamitin natin? Since ako kasi lagi ka naglalagay ng feed rate based lang doon sa sinabi ni Sir Louie o kaya naman sa nakalagay sa calculated ng or computed ng simulator. So ano naman yung pinagmulan o ano ba yung naging hugot nitong feed rate control. So sa feed rate control naman, so feed rate control is the speed at which the cutting tool removes the material by cutting action. So, iba pa yung spindle speed kasi bilis lang yun nung spindle mo. Ito naman, ganong kalakas siyang kumain. So, the cutting action may be a rotation tool motion in drilling, milling, for example, and rotary motion for the lathe. Focus lang muna tayo dun sa milling machine para mas simplified. Two feed rate types are used in CNC programming. Yung feed rate per minute natin, mm per minute or inches per minute, or yung feed rate per revolution or yung per revolution or inches per revolution. So the most common CNC machines, the machining center and lathe can be programmed either yung kahit alin doon sa feed rate mode na yon. So kung meron kayong nakita na na milling na G-code na G94, so yung G94 will be using the feed rate of per minute, not per revolution. Nakuha ba? So may makikita kayo doon na G94, so per minute yung ginagamit natin na feed rate. So paano ba i-compute tong feed rate natin? So meron din tayong computation ng feed rate. Doon na mula tayo sa feed rate per inch per minute o kaya naman ay per minute. So feed rate is equal to yung R over minute is equal to the spindle speed revolution per minute. Ito yung kaninang nakuha nating revolution per minute, feed rate per tooth or cutting edge, and the number of cutting edge or flutes na in-insert natin. So meron tayong feed rate per tooth na kailangan ding tingnan. So pagka feed rate per tooth, wait lang. Feed rate per tooth ng cutting edge natin
Wala kasi tayong ano dito. This is for constant feed rate. Every time kasi maglalagay tayo ng feed rate, nag-aano tayo. Search ko lang kung meron din yung equivalent na ano. Wait lang. Stop ko sharing. So, search ko lang yung dun sa feed rate per tooth kung meron tayo. Example per material. Wala akong example. Hindi ako makakita. Pero, yun nga. Kung yung feed rate per tooth mo kasi, it would depend on the ano mo, dun sa yung gagamitin na cutting tool, and parang compatibility siya ng cutting tool and your machining workpiece. Kung meron kayong data about dun sa cutting tool, parang depth of cut at saka yung kanyang ah um, parameters ng inyong cutting tool. So makukuha nyo na yung um, feed rate per tooth. So yung directly substitute mo na lang dun sa iyong formula. So ayun. Any question pa sa exam o ano, kahit dun sa pa-activity ko? Sir, yung activity po ba today ay kasama na lang din po? Oo po. Isama nyo na lang din po dun sa green notebook. Any question pa?
Ayun, mukhang malapit nang matapos ang semester, no? Hopefully ay worthwhile naman yung ating naging semester for CAD/CAM CNC. And see you next semester for another subject. I don't know if meron akong subject na ako yung magtuturo for you. So hopefully meron. And see you there. Ano po ang ibig sabihin na need po ng resibo mula sa FabLab? Ayun, yung resibo kasi 'di ba magbabayad kayo dun sa FabLab about dun sa inyong training. Meron kayong makukuhang training certificate na e-certificate. So magbabayad po kayo for the training nila. Meron po yung resibo. Parang napag-usapan na yata natin before na magkakaroon kayo ng group of 10 para magbayad. So, any question doon, sir, na pag meron kayong question, you can go to FabLab para po masagot po ng ano. Ayun, thank you. May resibo po yun. Makakakuha po kayo ng resibo coming from FabLab din. Tapos kung hindi pa siya makukuha ng Thursday, at least lang yung screenshot na nagbayad kayo sa Land Bank ng Batch State U. Okay ba? Meron bang tanong pa? Wala na. Mukhang wala na. So with that, hope for the best and see you on Thursday for your examination. God bless you.